Ito ang mga dry ingredients ng banh mi. Una, harina. Pangalawa, asin. Pangatlo, yeast. Pang-apat, sugar. Panglima, breading powder. At yung pang-anim, anti-molds. Kailangan tunawin muna ito. Tutunawin natin ng anti-molds bago tayo mag-mix ng mga dry ingredients. Pag naihanda na ang anti-molds, natunaw na, ilagay na yung dry ingredients sa bowl. Sunod ang iodized salt. Mix together. Dry ingredients mix together. Sunod ang dry yeast. Sunod ang sugar. Sunod, breading powder. Ihanda na natin sa mixing. Number 1 speed muna. Ilagay ang tubig. Ilagay sunod ang anti-amak. Tapos isunod ang oil. Olive oil. Olive oil. At i-ready sa speed na number 2. Pag naka-ready na sa number 2 speed, i-mix ng 15 minutes. At pagka ganyan medyo matigas, ito yung additional na 150 grams na water. Ito na yung finished products ng 20 minutes. Lalagyan natin ng coating oil para hindi dumikit sa bowl. Yan ang finished products ng banh mi. Ganun naman. Elastic. Tapos, ilalagay na natin doon sa fermentation para mag-double size siya. Ganito dapat kalambot ang texture niya bago natin i-ferment ng another 20 minutes. Kukubiran siya ng plastic. Kailangan i-fold mo siya na maigi bago mo siya i-ferment. Yan. Fold in, tawag dyan. I-ferment natin siya ng 20 minutes para yung crumbs structure niya maging sticky. Tapunan natin siya ng plastic. Kailangan natin takpan ng plastic para ma-ferment yung kanyang heat. Mag-react yung kanyang yeast. 20 minutes. Na fermentation to double size para ang crumbs niya maging elastic bago siya iskal or timbangin. Divide for 50 grams. Ito na yung rest natin, fermentation ng 20 minutes. So ipo-fold in natin siya ng isang beses para i-rest ulit another 20 minutes bago natin titimbangin. Fold in. Para na siyang puto, malambot. Pwede natin paiksiin na wag na kunin ng 20 minutos para ma-reach lang natin yung sapat na bubbles niya. 10 minutes na lang. Okay? Yan. Tapos takpan ulit. Yan. Titipangin na. Ito na yung doon na rest natin another 10 minutes. Na-reach niya na yung bubbles niya. Elastic na siya. Titimpangin na natin. Titimpangin natin ng 50 grams. 50 grams.
So, pag natapos natin timbangin ng 50 grams lahat ng dough, bibilogin natin to ng ganito. Pagkatapos na matimbang lahat ng dough, bibilogin ng ganito. Pagkabilog, stay natin siya dyan hanggang mabilog lahat. Takluban ng plastic para hindi mamalat. So, habang nagbibilog tayo, kailangan tinatakluban natin ang plastic. Ito na yung timbang natin. Na panmin, nabilog na lahat. Pipigurahin na natin siya. Unahin natin yung umpisa. Ganyan ang pagfigura niyan, ha? Patulis ang dulo. Yan. Pagkatapos, nafigura ng ganito, iayos nating mabuti para pare-pareho siya. Huwag lang magdikit-dikit. Lagyan nyo lang ng tamang straight na hindi magpang-abot o pumangkok. Yan. Katapos nating figurahin, ilagay natin sa proofing rack. Malutin natin ng lean wrap yung proofing rack niya para hindi siya mag-dry ng hangin o mamalat yung panni. Isasalang natin siya sa fire height ng 180. 180 centigrade. Sasalang na natin. Bake, sting bake. Bake natin, bake. I-check natin kung mayroong mga pangit ang itsura. I-retouch natin siya. Ilang minutes? 7 minutes bago natin siya ikutin kasi ang luto nito hindi patay. Kaya kailangan ikutin siya. Sa loob ng 7 minuto tapos 3 to 4 minutes till done, golden brown. Mag-i-steam din tayo ng mga 1 minuto. 1 minute steam bake, then balik sa bake. Ito na yung panmi, luto na. 12 minutes.